Na bawat paglalakbay ay may bagong kwento. Sa bawat daang tinatahak, may bagong aral na naghihintay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eugene. At ito ang Where's Next. Sa video na ito ay samahan niyo pa din kami sa aming paglalakbay na hindi lang tungkol sa mga lugar na makikita, kundi sa mga alaala ding mabubuo. Mula sa tahimik na kabundukan ay ating malalanghap ang malamig na simoy ng hangin habang tinatahak natin ang mga liku-likong daan. Ihanda ang inyong mga mata, puso at isipan dahil sabay nating lalakbayin ang mga tanawin, kultura, kasaysayan at kwentong bumuo sa kagandahan ng Hongduan. Mula sa bayan ng Kiangan ay nagdesisyon na tayo na pumunta ng Hongduan. Wala talaga akong ideya tungkol sa lugar na ito. Ito ay sinadjust lamang sa akin ng aking katrabaho na puntahan ko ang kanyang lugar na sinilangan. Wala akong kamalay-malay na ang lugar na ito ay ang pinakamagandang lugar na akin palang mapupuntahan. Talagang labis na pagsisisihan ko kung hindi ko ito mabibisita. Mula Kiangan ay kailangan nating bumiyahe ng kulang-kulang 2 oras para marating ang Hongduan. Unti-unti kaming bumaba patungo ng Lagawe, ang capital town ng Ifugao, at mula naman dito ay kailangan namin dumiretso ng Banawe. Medyo kabisado na natin ang daan sa part na ito dahil pangalawang beses ko na makadaan dito. Wala pa din pinagbago ang daan, mapuno pa rin at liko-liko. Talagang maaaliw ka sa mga tanawin na iyong makikita. Dahil nga nalilibang kami sa aming biyahe ay hindi na namin namalayan na nasa Banawe na pala kami. Habang papasok kami sa kanto patungo sa Hongduan ay unti-unti naman kaming tumataas. Dahilan upang makita namin ang mga luntian na rice terraces ng Banawe. So bali ito yung ruta sa mismong Banawe, town proper, makikita yung pinaka kanto papunta sa municipality ng Hongduan. So, dito na tayo nag-entry at lalabas to sa Bugyas, Benguet. Doon ang labas natin. Medyo may katarikan nga lang talagang daan dito, no? Tulad na ito, kurbada sarado to. Wala lang tinding buwelo. So yung Banawe, rice terraces, tanaw na tanaw mula dito, no? Diyan lang sa may baba ng highway. Ang ganda rito, no? Biglang bago ng klima. Wow! Ang ganda! Solid na solid, oh. Oh, ayun, oh. Daming terrace doon sa baba. Yung mga yan, oh. Dami yun, oh. Tsaka yun pa. Tsaka ito pa. Tabing daan lang. Welcome to Barangay Gohang. Barangay Gohang, Banawe, Ifugao. So, sakop pa to ng Banawe, Ifugao. Yun, no? Mga traditional hut nila. Wow! Ganda! Wow! Amazing! You know? Terraces, oh. Yun, no? Isa rin sa mga icon pagdating dito sa Ifugao, ang kanilang rice terraces. Kasi sa Benguet, puro vegetable terraces. Hindi mo, sisipag ng mga bata, oh. Diba? Wow! Talagang mapapatigil ka kada mo, no? Para lumingon. Kasi napakaganda nga naman talaga. Hongduan, 19 kilometers. Malayo-layo pa.
So, ito sakop pa rin ng bana. Ang ganda naman eh. Ito, picture niya natin. May malaking manok po. Oh. May malaking manok. Ayun o. Ayun, ang laking manok oh. Wow! Yan ang lugar oh. Ayun oh. Tinubuan na ng mga puno. Napakaganda talaga ng lugar na to. Napakatayog ng bundok na to. Tapos buhay na buhay yung mga lumot tsaka damo nila. Talagang laging mahalumigmig yung panahon dito. Or nagmumoist. Dahil gawa ng lamig, palaging may moist dito. Kaya nagpapanatili na buhay yung mga lumot. Sculpture oh. Museum Cafe. Kaso wala na, sarado na. Stress pa lang oh. Pagdating sa baba nito, napakainit pa. Pero dito oh, kala mo alas 5 na ng hapon. Malapit na ang Hongduan. Ay, ito na mismo. Sige. Bayan na po yan, yung mismo bayan. Sige. Thank you po. Ayan na pala eh. Oh, I see. Ayun oh. Ganda. Bali, ito na yung pinaka-municipal boundary. Ganda oh. Wow. Oh, ayun oh. Ganda. Ayun na pala sa baba ang Hongduan. So ito na ang Hongduan. Pugao. Solid. Ganda oh. Hanapin natin yung viewing deck. Wow, ganda ng falls oh. Oh, di ba? Naiinom kaya to? Ganda, di ba? Oh. So, puro sigsag to. Ang Hongduan town proper ay 15 kilometers away. Daming ano no? Falls dito, yung mga maliliit. Ayun ang Hongduan ano, arc. Kitang-kita mula dito. Ganda. Ganda. Ganda ng ano? Sergeant Knox, shout out sa'yo. Napakaganda na hometown mo. Solid na solid. Ganda oh. Ayun yung tulay. Ayun yung welcome arc. Napakaganda mula rito sa taas. Welcome to Hongduan. Wow. Ganda naman. Hongduan, Pugao. Ganda ng lugar nyo. Napakaganda. Oh, solid oh. Ganda. Kasi waiting shed dito. Nata sa taas. Hongduan Bridge. Kaya na yung ulan. Nagbabadya na. Bokyawan Elementary School. Ganda ng ambience dito. May mga umuusok-usok pa dun oh. Napakabango. Welcome Barangay Hapaw. Dahil sa ganda ng tanawin sa daan papuntang Hongduan ay sobra kaming naaliw at hindi namin namalayan na magdadapit hapon na pala. Dahil sa pagkaaliw ay nakalimutan din namin bumili ng kakailanganin namin para sa hapunan. Sa mga puntong ito ay aabutan na kami ng ulan
Mabuti na lamang ay may naabutan pa kami na bukas na tindahan dahil pagsapit pala ng dilim dito ay napakapayapa na ng lugar. Ito kayo may binibentang butane. Ayun oh. Te, may binibenta kayong butane? Tsaka mineral water po. Na 2 liters. Tsaka yung pinakamalaking tubig nyo? Ay ganyan lang. Mas malaki pa dyan, wala na. Sige, pabila ako na. Bilhin ko na yung 4. Plastic na lang po. Lifesaver. Buti na lang meron dito. Tara, malapit ng ulan. Abutan na tayo. Ayun na. Ayun o, sasalubungin natin. Hindi nagtagal ay narating rin namin ang viewing deck sa Barangay Hapaw. Habang hinihintay namin na dumating ang may-ari ng homestay na aming tutuluyan, ay minabuti muna namin na bisitahin ang pamilya ng aking katrabaho na si Sergeant Jason. Mula sa viewing deck ay napakalapit lang ng kanilang bahay. Dito ay nakilala natin si Tatay Joseph, ang tatay ni Sergeant Jason. Ano? Pansamantala Si tayong pinatuloy sa Sergeant kanilang Nax, tahanan. dito na ako sa bahay ninyo. Kasama ko na si Tatay Joseph. Dito nakilala din natin si Nanay Esther at si Ate Garrett. Sila ang pamilya na Kake. Isa ang angkan nila sa bumuo ng mga rice terraces dito sa Barangay Hapaw, libu-libong taon na ang nakalipas. At sa kanilang henerasyon, sila ang nagpapanatili ng buhay na kultura at nagpapatuloy ng kasaysayan na meron ang Hungduan. Matapos na makipagkwentuhan at magkape ay nagpaalam na kami ng aking anak sa kanila. Bago umalis ay pinabaunan tayo ng tinawon rice. Bukas ay malalaman ninyo kung ano nga ba ang tinawon rice, kung bakit ito espesyal at ang rice terraces kung saan ito itinatanim. Tay, thank you tay. Ingat po. Sige po. Thank you po. So yun, galing na tayo doon kila Tatay Joseph. Napakabait ng pamilya ni Sergeant Nax. So, hindi lang daw ako nakapagpa-reserve ng homestay. Doon na raw sana kami mag-i-stay sa kanila. Pero, syempre, may lakad din pala sila. Uwi din sila ng Zambales. Kaya naman makakabala tayo sa kanila. Much better na naman makapag-homestay din tayo. At bukas, pupunta tayo doon sa hot spring. Experience natin yung hot spring dyan. Magmula kila Tatay Joseph ay hindi naman kalayuan ang homestay na aming tutuluyan. Pagkarating ay agad namin nakausap ang may-ari nito. Agad naman niya kaming pinatuloy sa kwarto na aming tutulugan. Maluwag ito at napakalinis. Bali nasa 500 pesos nga pala kada isang tao ang babayaran dito. Matapos namin kumain ay agad naman kami nagpahinga. Pupuntahan pa kasi namin bukas ang Bugya Hot Spring at bago daw namin ito marating ay kailangan namin bumaba sa Hapaw Rice Terraces. Pagsapit ng umaga ay mas niyakap kami ng mas malamig na klima. Tanaw mula sa bintana ang kaulapan sa mga kabundukan. Unti-unti ding sumisikat ang araw. Maaliwalas at sakto para i-explore ang Hungduan. Maaga kaming umalis sa homestay para puntahan ang Bugya Hot Spring. Pero bago natin ito puntahan, ay madadaanan muna natin ang luntiang rice terraces ng Hapaw. Ito yung isa sa mga rice terraces nila dito. Ando. Ito, ang Hungduan. Isa sa pinakamaganda at makasaysayan na bayan sa lalawigan ng Ifugao. Kilala ito bilang tahanan ng ilan sa pinakamalawak at pinakamaayos na napapanatili na rice terraces sa Pilipinas. Higit sa 2,000 taon na ang nakakalipas nang sinimulan ng mga ninuno ng mga taga-Ifugao ang pag-ukit sa mga bundok gamit lamang ang kanilang mga kamay at simpleng kagamitan. Noong 1995, ang Hungduan Rice Terraces kasama ang Banawe, Mayuyaw at Sakyangan ay kinilala bilang World Heritage Site. Ito ang Hapaw Rice Terraces sa Hungduan. Ito ay bahagi rin ng UNESCO World Heritage Site. Kilala ito bilang sa kakaibang anyo na gawa sa pader na bato sa halip na putik lang. Stone walled na siya. Yan o.
Yung pinaka pader niya na nagiging pundasyon niya ay gawa na sa semento. Talagang well preserved itong rice terraces na to. Matatagpuan ito sa pagitan ng Barangay Hapaw, Baang at Nungulunan. Di tulad ng ibang terraces, ang Hapaw ay mas malawak at hindi gaanong matarik. Hanggang sa ngayon ay gumagamit ito ng tradisyonal na sistema ng irigasyon na nagmumula sa mga bukal sa bundok para madiligan ang mga palayan. At sa kasalukuyan ay aktibo pa rin tinatamnan ng mga palay ang mga luntian na baitang na ito. At alam nyo ba na isang beses lamang sa isang taon kung taniman ito ng palay? Dahil ito sa tinaguriang tinawon rice. Hindi lamang ito isang uri ng palay, kundi isang buhay na simbolo ng tradisyon at kultura sa mga taga-Ifugao. Ang salitang tinawon ay nagmula sa salitang Ifugao na nangangahulugang minsan sa loob ng isang taon, sapagkat ito ay tinatanim at inaani ng isang beses lamang taon-taon. Sa unang tingin ay tila payak lamang itong palay, ngunit sa likod ng bawat butil nito ay nakaukit ang daang-daang taong kasaysayan at tradisyong ipinasa mula sa mga ninuno hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Ang tinawon rice ay kilala sa mabangong amoy, malinamnam na lasa at kakaibang kalidad na hindi madaling matagpuan sa ordinaryong bigas. Sa Hongduan, ang tradisyon ng tinawon rice ay nananatiling buhay dahil sa matinding pagpapahalaga ng mga mamamayan sa kanilang pamana. Sa kabila ng pagpasok ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka, marami pa rin pamilya ang pumipili na sundin ang sinaunang pamamaraan ng pagtatanim. Mano-manong itinatanim ang palay, gumagamit lamang ng organikong pataba at iniiwasan ang mga kemikal upang mapanatili ang likas na kalidad ng lupa at bigas. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng tiyaga at mahabang panahon. Ngunit para sa mga taga-Ifugao, mas mahalaga ang pagpapanatili ng kanilang kultura kaysa sa mabilisang kita. Ang tinawon rice ng Hongduan ay isang buhay na alaala ng katatagan at karunungan ng mga taga-Ifugao. Ito ay patunay na ang simpleng butil ng palay ay maaaring nakapaloob ang isang buong kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng isang bayan. Habang patuloy itong itinatanim sa mga hagdan-hagdang palayan ng Ifugao, patuloy ding nabubuhay ang diwa ng kanilang mga ninuno. Isang kulturang matatag, makulay at hindi kailanman maglalaho sa agos ng panahon. Mula sa main road ay maglalakad tayo ng mahigit sa 2 kilometrong layo upang marating ang Bugya Hot Spring. Habang nasa daan ay di mo alintana ang pagod dahil sa sobra kang maaaliw at mamamangha sa ganda ng mga rice terraces. Kaliwat kanan na hagdang-hagdang palayan at animo ikay nasa loob ng painting. Yung dating sa libro mo lang nakikita ay personal mo lang nakikita at naaapakan. Morning po. Magkano pong babayaran? Register po muna. Sa liblib na bahagi ng Hongduan, sa pagitan ng Barangay Hapaw at Barangay Baang, matatagpuan ang isang nakatagong likas na yaman. Ito, ang Bugya Hot Spring. Ang lugar na ito ay hindi lamang kilala bilang sa isang likas na pasyalan, kundi isa ring mahalagang bahagi ng pamumuhay ng mga nakatira malapit dito. Sa loob ng maraming taon, ang mainit na bukal na ito ay nagsisilbing pahingahan ng mga lokal patapos ang maghapong pagtatrabaho sa palayan at sa kabundukan. Hanggang ngayon ay patuloy itong dinarayo ng mga turista dahil sa likas nitong kagandahan. Ang pinagmulan ng mainit na tubig ng Bugya Hot Spring ay inuugnay sa geothermal activity sa ilalim ng kabundukan ng Cordillera. Ang tubig mula sa kailaliman ng lupa ay umiinit dahil sa init ng mga batong nasa ilalim ng lupa bago ito sumingaw at lumabas bilang bukal. Dahil sa sulfuric minerals na laglay nito, marami ang naniniwala na nakakatulong ito upang maibsan ang pananakit ng katawan at pagod.
Gayunpaman ay nananatili pa rin ang pagiging payak at natural nito. Hindi ito labis na ginawang moderno upang mapatatili ang tunay na anyo ng kalikasan. Dito. Napakalinaw ng tubig, no? Ayun, no? Linaw ng tubig doon. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, marami kaming natutunan at naranasan na hindi namin basta makakalimutan. Hindi lang kami nakapunta sa iba't ibang lugar, kundi mas nakita rin namin ang kahalagahan ng kultura, tradisyon at simpleng pamumuhay ng mga tao. Naging masaya at makabuluhan ang bawat araw dahil sa mga bagong bagay na aming natuklasan at sa mga karanasan na nagbigay sa amin ng dagdag na kaalaman. Kahit pagod sa biyahe ay napalitan naman ito ng saya at magandang alaala. Ang paglalakbay na ito ay naging daan para mas ma-appreciate namin ang kagandahan ng kalikasan. Sa aming pag-uwi ay dala namin hindi lamang ang mga litrato, kundi pati ang mga alaala at aral na siguradong mananatili sa aming isip at puso. Mula sa Hongduan, Ifugao ay labis kaming nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa amin hanggang sa susunod na kwento ng aming paglalakbay. Ako si Eugene at ito ang World's Next.